So the mandate of the church, every member of the church, every Christian, the mandate is to go into all the world and make disciples. It's not just for the pastors only. Amen. No, so mandato, sugo sa Ginoo, tanan nga Kristohanon. No, tanan nato nga miyembro, tanan kita igsoon, gisugo ta sa Ginoo nga manglakaw, mangabig og kalag ug maghimo og mga tinun-an. Dili ra ni trabaho ni pastor or ni pastora. Are you understanding? It's Nasabtan all our nato? responsibilities to disciple. Kitang tanan igsoon, mo'y responsable ani nga maghimo tag mga tinun-an. First the pastors and the leaders are raised up, matured, and then they disciple you into becoming a disciple. Amen. Siyempre una, ang pastor ug ang mga pangulo mo'y patubuon, no, tukuron, pahamtungon aron nga kining mga leader maoy magtabang sa uban nga himuon pong tinun-an ang uban. Reproducing No, so pagpadaghan. disciples who make more disciples, who make more disciples, who make more disciples. No, subot pa sabot trabaho nato igsuon nga magpadaghan og mga tinun-an nga mauna pod ang maghimo og mga tinun-an nga motubo na pod ang mosunod nga mga tinun-an. And it begins by building mature leadership in the church. Ug magsugod gyud ni siya igsuon pinaagi sa pagtukod, pagpatubo og mga hangtong nga mga leader sa simbahan. Are you willing to become a mature leader, Igsoon? Karon igsoon na pangutana, musugot ba ka nga mahimong patubuon og hamtong nga pangulo sa inyong simbahan? Are you a convert? Are you only a convert or do you want to be a disciple? No, so unsa may mong gusto igsoon? Gusto ba ka nga magpabilin ra ka nga kinabig or ganahan ka Okay nga ra. mahimong sumusunod ni Kristo? Sakit ka? Gamay? I will pray for you. Are you understanding, Igsoon? Nasabtan nato igsoon? Okay. So, to go means we must get outside of the four walls of the church. Outreach, 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 outreach. No, so ang sugo sa Ginoo sa Mateo 28 nga manglakaw, muadto nagpasabot na siya nga dili pwede nga kita nga mga Kristohanon diri ra ta kutob sa simbahan. Dili pwede nga maguna-una ta manimbara lagi nat sila, mangarir lagi nat sila. Dili, dapat adtuon nato ng mga tawhana, kabigo nato sila. Manglakaw ta ngadto sa ilang mga balay, manuktok ta. Mag-share ta sa pulong sa Ginoo sa ila, adtuon nato sila sa ilang mga personal nga mga kinabuhi. We are all responsible to go out there and make disciples. That begins by evangelizing and equipping the average church member to learn how to present the gospel of the kingdom of God to the lost and dying people out here. Amen. To save their souls. No, so para nga naay outreach, naay pagpanglakaw, para pud naay manglakaw, importante nga ang matag usa nga mga miyembro matudluan unsaon nga mag-share sa ebanghelyo ni Kristo. Makatuon ang matag usa pati mga bata, makatuon nga unsaon pagpaambit sa kaluwasan. No, nga bisan pagmama ka, unsa man imong trabaho, papa ba ka, mag-uuma ka, no? Kay makatuon ka nga magwali, magpaambit sa kaluwasan. Kay para dili lang si pastor or si pastora or pipila lang ang mag-evangelize or mangabig og kalag. To be equipped to go and make disciples means you have to go outside the four walls of the church, Igsoon. No, so para masangkapan ka and para nga makatuon ka unsaon pagkabig og kalag, kinahanglan nga kung tudluan ka unsaon pagkabig og kalag, mag-share sa ebanghelyo unsa nga mga bersikulo ang gamiton. Di man pwede nga igora na nimo isulat, di na nimo i-share. Kinahanglan nga na mag-practice gyud ka, mugawas gyud ka. Na kay tawo nga praktisan nga mag-share ko sa pulong sa Ginoo And sa even imo. the children love to go out and pray with people. Kabalo mo bisan bata, no ganahan po na sila nga mukuyog. In the average church around the world, everyone's waiting for the people to come in. But according to the Bible, to make disciples, we must go out to them where they live. No, so, sa tibuok kalibutan, igsuon, kasagaran nga panghuna-huna sa mga Kristohanon kay, ay, maghulat rata nga manimba ng atong mga silingan. Pero dili na biblikal. Dili na mao ang gitudlo sa pulong sa Ginoo. Ang Biblia nagtudlo sa atoa nga kita dapat ang mugawas, mga nila, o sikupo nato sila sa atoang net.
She's okay. She's okay. Don't worry about Ayaw her. ka balakat eh. Okay ra na siya. Okay. We'll pray for her. Magambot na para na niyaw niya. Okay. You know, God wants us all to be set free and healed Amen. and made Amen. whole. Nung kabalo mo nga ang Ginoo ganahan siya nga kitang tanan mahimong gawas nun ug mahimong tibuok. So I'm happy that you're here. Na nalipay I'm sa happy te nga that naa mo you're dire. here. Praise God. Amen. Okay. The Spirit of the Lord is here. Amen. Ang Espiritu sa Dios ania. Okay. So again, I spoke earlier about Jesus' example in teaching his disciples and training them out in public, but they went out together into public. They obeyed the word of God to go and make disciples, and they were ministering to the people. Jesus was teaching his disciples how to disciple by ministering, showing them how to minister in public, and then he sent them out. And he didn't even go with them. He said, you go now. Amen. And he gave them instructions. Kung naminaw mo, kung nakadungog mo ganiha, iyang giingon ganiha sa atoa, nga ningon siya nga, si Jesus nagtudlo sa iyang mga tinun-an, kung saon pagkabig ug kalag, kung saon paghimo og mga tinun-an. Nikuyog siya nila pagpanglakaw ug unya, iya dayon silang gisugo nga manglakaw nga sila na lang. O karon gitudloan na mo nako unsaon, kamo na dayon ang manglakaw, magpangabig mo og mga kalag. Okay, number 5. Ikalima, kinahanglan natong masabtan sa hingpit ang giingon ni Jesus nga makapahimo kanato nga usa ka tinun-an. Kitang tanan kinahanglan nga andam nga mamatay sa atong kaugalingong kabubuton. Mateo 10:37 taman sa 39, Lucas 14:26 taman 27, 33 hangtod sa 35. Kinabig o tinun-an. Okay, somebody read that John 8:31. Sige, Ballyhoo. palihog ganig basa diha sa Juan 8:31. Who wants to read that? Kasi ganahan mo ba sa Juan 8? At the back, Dad. You want to read it? Yes. Awesome. John 8:31. John 8:31. Busa mayon si Jesus sa mga nanuo kaniya. Kung tumanon niyo nga akong pagtulunan, tinuod gayud nga kamo akong mga diula. Amen. Salamat. So listen, what's that say? Iksaon. No, so sa gingon diha. If you abide in my word, hold fast to my teachings, live in accordance with them, you will truly be my disciple. Amen. Kung kamo mutuo ug musalig ug magpabilin, mosunod sa ako ang mga pagtulunan ug magkinabuhi subay niini, sa pagkatinuod kamo mga tinuod nga mga tinun-an. So understand what Jesus is saying here. No, so sabta unsa If- ginapasabot ni Jesus kung If you hear my teaching, kung nakadungog mo sa ako ang pagtulunan, if you know my word, because you kabalo read mo, it, you study it, kung kabalo mo unsay ako ang pulong tungod kay nagbasa mo, nagtuon mo, and you obey it, and you apply it in your life, ug inyo ning sundon ug inyong iaplikar sa inyo ang kinabuhi, this proves that you're my disciple. nagapamatuod kini nga kamo tinun-an. Tinun-an ni Kristo. Do you understand, Iksaon? Nasabtan nato igsoon. So he's saying, if you don't, So nagaingon po ng Ginoo nga kung dili, if you don't read my word, if Kundi- you don't study my word, if you don't have relationship with me, no, so kung dili ka magbasa sa Biblia, wala ka nagtuon sa pulong sa Ginoo, wala ka nag-ugma og pakigrelasyon sa Ginoo, if kasi you pasabot, don't obey me, kung dili ka mosunod sa ako, then he's implying you are not my disciple. na nang iyang ginapasabot, nga kung dili nato ni buhaton, nagpasabot ra na siya, nga dili gyud ta sumusunod ni Kristo. You understand that? Nasabtan Iksaon? nato, igsoon. Okay? So, let's go to John chapter 12, verse 24. Diha ta sa Juan 12:24. So somebody read 12, 24, 25, and 26. Sige, Who wants to palihog read basaha that? Juan 12:24 taman 26. Who wants to read that? Pastora, ikaw? Pastora? Awesome. Taman 26. Nagaingon diri sa Juan 12, 24 ngadto sa 26. So
Sultihan ko kamo ang usa ka lugar sa trigo magpabilin sa usa. Go down and stop tormenting her right now in the name of Jesus. Be still. Sa usa ra kayod ka lugar gawas kun kini ipuga sa yuta ug mamatay. Kung kini mamatay, mamuga kini daghan. Amen. Ang mahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an Ginoo niini. Hallelujah. Apan ang dili magiagom sa iyang kinabuhi niini kalibutan. Magpatunghay niini ang niini alang sa kinabuhi dayon. 26 ang buot mag-alagad ka nako kinahanglan musunod ka nako aron kunhain ako atwa sa ang akong sulugoon. Ang akong amahan nagpasidungog kaniya nga nag-alagad ka nako. Wow, amen. Salamat, Pastor. So it's on to be a Christian, to be a mature adult Christian means that we have died to our own will. Amen. And we have submitted our will wholly unto the Lord. So nagpasabot ni siya igsuon nga kita hamtong na nga usa ka Kristohanon kung kita namatay na sa atong kaugalingong pagbulutan ug unya ato nang gitugyan sa kinatibuk-an ang ato ang mga desisyon atong mga pagkinabuhi atong pagbulutan ngadto sa kabubuton sa Ginoo. And you'll observe there in verse 26, if anyone serves me, he must continue to follow me, to conform wholly to my example in living and need be in dying. So kung imong lantawon diha sa Juan 12:26, ningon siya diha, kung si bisan kinsa ang walagad kanako, kinahanglan siyang magpadayon sa pagsunod kanako. Nagpasabot nga mutapot, mutuo ug magpabilin nga ri kanako ug mopahiuyon sa kinatibukan sa akong pagkinabuhi. Sa iya usab nga pagkinabuhi ug kung gikinahanglan apil sa iya ang kamatayon. Amen? Amen. Okay. Number 5. Or number 6. Number 6. Excuse me. Number 6. Sige lang tawad number 6 ata. Ang atong una ug labing importante nga prioridad alang sa tanang mga Kristiyano tungod sa dakong panginahanglan mao ang pagtukod sa atong kaugalingon, personal kaayo ug suod nga relasyon uban ni Jesucristo ug ang pagdisipulo sa tibuok simbahan aron muhimo usab sa maong mga butanga. Kinahanglan natong palambuon ang usa ka pribado ug publiko nga kinabuhi sa pagampo, pagkat-on sa pagtudlo, pagwali, pagdaog og mga kalag, paghingilin sa mga demonyo ug pag-ayo sa mga masakiton. Ingon man usab sa daghang ubang pang mga sugo nga gihatag sa simbahan. Mateo 17:3, Mateo 11:28, Salmo 91, Mateo 9:35 taman 38, Mateo 10:1 hangtod sa 8, Hebrehanon 5:12 taman 14, Juan 14:12, Ikaduhang Kronikas 7:14. So our first priority is to build intimate relationship with God. Amen. So ang To know Him. Ang atong unang prioridad, but pasabot ang pinaka-importante dapat sa atong kinabuhi, mao dapat ang atong pag-ila sa Ginoo, nga makailata sa Ginoo, nga magtukod ta og relasyon sa Ginoo. Okay, it's on very few people who go to church know the Lord. Ang pagkatinuod igsoon, gamay ra gyud kaayo sulod sa simbahan ang nagasimba ang nakaila sa Ginoo. We know a lot about the Lord, but we don't really know Him. No daghan kay itang nahibaw-an mahitungod sa Ginoo, pero wala dili daghan ang personal nga nakaila gyud sa Ginoo. And the reason we don't know Him is because we don't know the Word of God. Ug ang rason ngano nga wala ta nakaila sa Ginoo tungod kay wala man pud ta kabalo sa pulong sa Ginoo. We're not pursuing this relationship with Him. We Wala- don't know that He wants this relationship. No wala ta gatinguha, wala ta nagugmad ani nga pakirelasyon. Sumunang wala ta kabalo nga ang Ginoo di ganahan pud nga makirelasyon sa atoa. But Ixon, to be a disciple means that we are a follower of Jesus Christ. We're following in His footsteps. Apan igsoon kung mahimo tang usa ka tinun-an nagpasabot nga kung asa ni tunob si Jesus didto pud ka motunob. Kung asa siya mulakaw didto pud ka mulakaw. So we must develop a private and public
prayer life. No, so kinahanglan ta magpatubo, mag-ugmad o kinabuhi sa pagampo sa pribado o sa publiko. Very few people who go to church know how to pray in public. No, They're gamay. afraid. They're afraid. Hadlo kaayo. If I say, come up here, I want you to pray. Many of you would be hadlo kaayo. Say, no, I don't pray in public. No, so daghang mga nasa simbahan ang mahadlok nga magampo at tubangan sa daghan. No, so Hello? pag imong ingnon nga, sister, pwede ka magampo, Okay? So, mahadlok. what I say, if you're afraid to pray in public, you probably do not pray much in private. No, so say bot pasabot ana igsoon. Kung kita mahadlok ta nga magampo, nga magatubang sa tanan or daghan ang makadungog sa tong pagampo, tingali wala gyud na siya ampo-ampo pod or dili kaayo hingampo sa iyang pribadong kinabuhi. Okay, so first let's define what is prayer. So una ato ang tagaan og pagpanabot unsa dinhi pagampo. Because we think, oh, it's to ask God for what we want. Kay kadaghanan or tingali daghan nato nagtuo nga ang pagampo kay kanarang pagpangayo kung unsa atong gusto. Nagampo na ta kung nangayo ta sa Ginoo, no? But, Ixon, is that all prayer is to ask Pero maora God ba for gyud what na? we want? Maora ba gyud na ang pagampo? Pangayo lang? Is that wrong? Sayo pa mangayo? No, he says Dili. to ask. Diba, ingon siya, giingnan ta sa Ginoo, pangayo. Okay, but what prayer does is that's fellowship with God. That's Amen. fellowship with the Holy Spirit. Amen. That's where the relationship is built in the prayer closet, Amen. in your secret place. Amen. No, so dili sayo pang mangayo igsoon. Pero ang pagampo kay dili lang sa kutob nga mangayo. Apan apil pud ana ang imong pakiguban sa Ginoo ba. Ang imong paggahin og oras diha sa imong sekreto nga lawak nga ikaw lang ug ang Ginoo. Naminaw ka sa iya. Wala lang kaigo nga ikaw ra sige kutab. Apan Okay. naagyo kay panahon ba. Diba? Pagpaminaw. Amen? So, anybody here, you have friends? You have? Kinsa ninyo diri nga namoy Amiga, mga amigo. amigo? Namoy higala, namoy mga amiga. When you talk to your friends, is all you do is ask them for what you want? No, kung makigtabi ka or makighiskot, makigstorya ka sa imong higala, igo ra ba ka nga mangayo, sige ba kag pangayo sa imong amigo? Sa imong gusto? Oh, no, no. Mora ba na imong buhaton sa imong amigo? If all you do is ask your friend what you want, guess what? You won't have a friend very Ay long. noon. Diba? Kay kung ang imong buhaton sige ra kag pangayo sa imong amigo, kung kana ra imong bitang buhaton sa imong amigo, kana imong gitawag nga amigo, di na makigamigo nimo. Sino ka pa? More, di ba? Magkita mo, magtabi mo eh. Sige ra kag tagay ko na bi, tagay ko na bi, tagay ko na bi. Sunod na mayon ka magkita ta, di na ko nimo sige ra kag pangayo. So you don't just ask your friend what you want, you have conversations about everything. Di ba? So di ba pag manakay amigo, kadili lang kakutob nga mangayo sa iya. O pila kay amigo man mo mangayo gyud ka. Pero makigtabi po kaniya sa bisag unsa mga butang. Di ba? So that's what prayer is conversations with God about everything. Ing ana pod ang pagampo. Di ba? Amigo man nimo siya, so makikigala kaniya, makigtabi kaniya sa bisan unsa og tanang mga butang. Imo siyang tabion. You can tell God anything. No, pwede nimo iingon sa Ginoo ang bisag unsang butang, tanang butang pwede nimo isumbong sa iya. That's what worship is. Di ba mo man na ang pagdayig? You can tell him, I'm angry. Oh, true. You know what my bana did, Lord? Di ba You pwede, know what my asawa did, Lord? pwede ka mo sumbong sa You Ginoo? know what my friend, I'm so angry. You can tell him that. Kabulay ka dan. Di ba? Pwede ka mo sumbong sa Ginoo. No, so pwede ka mo ingon sa Ginoo, Lord, galagot ko. Galagot ko sa akong bana, Lord. Galagot ko sa akong asawa. Lord, galagot suki ko sa akong amigo, Lord. Kabalo ko sa iyang gibuhat, Lord. Di ba pagampo gihapon na? He wants to hear it. He says to me, come to me, all you are heavy Amen. laden, Amen. and I will give you rest. Come and tell me everything. I want to hear it from Di you. ba? Kay gusto ang Ginoo igsoon nga makadungog sa tanan. Tanan nimong mulo, tanan nimong reklamo, tanan nga imong gustong isumbong, tanan nga unsa imong gustong iingon sa iya. Di ba nagingon siya? Duol kamo kanako, kamong tanan nga gipangkapuyan, kamong tanan nga gapasan. No, ug ako magahatag kaninyo og kalinaw. So, Ixo, Kapahulayan. begin to think of prayer as relationship. So sugdi igsoon sa paghunahuna sa pagampo nga ang pagampo di ay kay pakigrelasyon sa Ginoo. Amen? Amen? Yeah. We make it too spiritual. Di ba? Kay
Espiritual ra magug kaayo ta kung mag-isip mo tatag pagampo. You know what I mean? If we pray in Elizabeth in English, Di ba? Thou sayest, Lord, Ay, grabe na. we cometh to you. No? So nagatuo man gud ta ba nga kung mag-ampo ta kinahanglan pilion gyud nato ang mga pulong murag o Dios nga labing gamhanan. Kinahanglan nga ana gyud ta mag-ampo. Okay. Wala may sayo kung ganahan kay nga yung So pag-ampo. if you're going to be a true disciple of the Lord and you're going to be an adult, mature Christian, you have to learn how to pray in private, at home, and in public. Amen. No, And you can learn. Amen. So kung ganahan ka mahimong hamtong, hingpit, hingkod Right, nga Ray? Kristohanon nga nitubo, mutubo igsoon, importante kaayo nga naa kay kaugaligong kinabuhi nga mainampuon sa inyong balay ug diri pod atubangan sa daghan. No, makatuna ni siya nga dili na ta mahadlok ba nga kung for example moingon si pastor, sister pareho ko opening prayer, moingon tag ayaw lang pastor siya lang. Because you have to learn how to pray for yourself in order to be an overcomer. in soul. Amen. Di ba? Kay para magkinabuhi ka nga madaugon, makatun ka nga makigbisog, nga makatun ka, di ba sa tanang panahon nga mudagan ka dire pastor ampo ko. Dapat ikaw mismo makabalo na ka mag-ampo para sa imong kaugalingon. Para magkinabuhi ka nga madaugon, gyud ko kaya na ako mopalayas og demonyo. So, Ikson, the first thing that we did when God sent us to the Philippines, we started our house fellowship. We started taking people in outreach and showing them how to pray with people. No, so una nga gibuhat nilang daddy pagabot nila diri sa Pilipinas, kay nag-house fellowship sila, simbalay lang. Simba sulod sa ilang balay. Dayon ila ang mga nangapil sa ilang house fellowship, gidala nila ngadto sa kadalanan gitudluan unsaon pagampo. And we would take Ray and Jen out into do outreach and pray with people. So gidala nilang daddy si Pastora Jen ug si Kuya Ray sa gawas para mangampo sa mga tawo. And they would bring their 3 kids with them. Naguyog nila ilang tulo ka mga anak. And I would say, watch me, I'm going to show you how to pray. I go start conversation, I pray, and then I say, now it's your turn. So kuyugan niya sila nga manglakaw, then moingon siya nga lantawa ko unsay ako ang buhaton, magsugod ko sa pagpakigsulti sa mga tawo, then sunod kamo na pod. And what Ray would do, he would hang way back there with the children and say, oh, I'm watching the kids. He would hang a block away from us. So he would not have to pray with anybody. So ang buhaton Tinuod, sa una, ang buhaton daw ni Kuya Ray kay magkuan siya moingon siya ay ako ray bantay ani mga bata, kamo ray magampo diha para wala siya maampuan. So I'm using Ray as an example because Ray came up here and he prayed without any fear Amen. in front of everyone. Amen. No, so nganong gigamit ni Daddy si Kuya Ray isip nga example tungod kay makarelate si Kuya Ray. No, sa inyo nakita ganiha nga naka-pray siya at tubangan ninyo nga nasa'y kumpiyansa nga magampo sa tanan. No, at tubangan sa tanan. It didn't take me long to catch on to what Ray was doing. I said, hey, Ray, come here. Anhidali, palihog. No, so wala madugay, nakapansin si Daddy kung unsa ginabuhat ni Kuya Ray. Munang iyang gitawag si Kuya Ray siya, Ray, ali dire, apil dire. Okay, Ray, you come with us. You stay up here with us, okay? So iyang gingnan si Kuya Ray nga, Ray, ali dire, kauban ka na mo, no? Dire ka, duol ka sa mua. And Ray, his matas. So si Kuya Diba? Ray ato sa sinugdanan kay nidako iyang mata. Nisigay iyang mata. But if I can learn, and your pastors can learn, and Ray can learn, so can you. Amen. No, so kung nakaton gani si Daddy, nakaton ang inyo ang mga pastor, nakaton si Kuya Ray, ikaw pud pwede pud nimo ni makatunan. It's a vital necessity, Ikson. You must learn to pray. Amen. No, kay gikinahanglan jud kayo ni igsoon nga kabalota magampo. Okay, you also must learn to teach and to preach. Amen. No, so importante po kayo nga kitang tanan makaton nga kitang tanan magtudlo og magwali. And you say, oh, but I'm not a pastor. Unya kay moingon man ta nga nya dili man ko pastor, dili ko magwali. Hello? Ayo, si pastor ra magwali kay siya may pastor.
Sara may Show me in the nagagusto. Bible where it says only the pastors are to teach and preach. Sige. Pangita mo bersikulo sa Biblia nga nag-ingon nga pastor ray pwede magtudlo ug magwali. Okay, let me show you what it actually says. No, apan ipakita nako sa inyo unsay tinuod nga giingon gyud sa pulong sa Ginoo. Hebrews chapter 5. Hebrohanon 5. Verse 12. Sugod ta sa 12. Look at it for yourself, Igsoon. Sige, lantawa gani. Diha sa imong Biblia, Hebreo 5:12. You have to look in context. Who is the writer, which we believe is Paul, the apostle? No, so diri si Pablo ang nagsulat. Who's the writer talking to? Kinsa may gisultian ani sa nagsulat? Para kang kinsa ni? Talking to the church. No, sa simbahan. He's talking to Jewish Christians. No, ang iyang gisgutan, ang una niyang gisulatan ani kay ang mga Kristohanong mga Hudeyo. And he says, for even though by this time you ought to be teaching others, No, sa 12, Hebreo 5:12, kay bisan manggani nga unta karong panahona, dapat nga nagtudlo na kamo sa uban. you actually need someone to teach you all over again Apan hangtod karon nagkinahanglan gyapon mo nga adunay magtudlo kaninyo pagbalik the first principles of God's Word. sa unang mga prinsipyo sa pulong sa Dios. You see? Iksaon. You see, at some point, we should grow enough to be able to teach ourselves. No, so dapat di ay isip ng mga Kristohanon mutubo ta nga makatuntang mutudlo una sa tong kagalingon dayon magtudlo pud ta sa uban. Okay, so Paul says, you have come to kinihanglan gates. Hangtod karon ang inyong gihapong ginainom or Dili. ginainom gatas. Dili solid pagkaon. Dili gahi nga pagkaon. You know? Old Christian, been coming to church 10, 15, 20 years, still have to suck on the bottle. Like a bata. No? Daghang mga Kristohanon pulo Diba? 15 na katuig nga nangalagad. Pulo 15 na katuig nga gasimba pero gatsupon gihapon. Gatas na gihapon imnon. Tinuod? Tinuod? Okay, look at verse 13. Sa 13. For everyone who continues to feed on milk, everyone, No, kay ang tanan, does it say only the pastors? no, pastor ra ba ang ipasabot dire? Everyone who continues to feed on milk is obviously inexperienced and unskilled in the doctrine of righteousness. No, sa 13. Ang tanan nga nagapadayon gihapon sa pag-inom sa maong nga gatas, bot pasabot puya pa, kay klaro og dayag kaayo nga wala pay kasinatian ug wala pay kahanas sa doktrina sa pagkamatarong. And they're mere bata. No, kay sila Mga mga bata. bata pa. Baby. You see it for yourself. Ha? Nakita ninyo sa inyong kagalingon diha? Natawa ninyo ang Biblia. I don't want you accusing me of saying this. I'm just showing you the Word of God. Dili niya gusto nga makaingon mo nga tumutumo ra nang iya. Gusto niya nga ikaw mismo makakalantaw sa imong kagalingong Biblia. Verse 14, but solid pagkaon is for full-grown men. Amen. No, apan ang gahi nga mga pagkaon kay alang sa mga hamtong nga mitubo na nga mga katawhan. You see Iksaon? Nakita nimo na? Hello, are you still there? Ayo. Am I boring you? Giburingan na mo? Katulgon mo? Matulog? Katulgon mo? Huh? So we know these things if we read the Word of God, what God expects of us, Iksaon. No, so makabaluta nga mao ay ni ang gipangita sa Ginoo sa atoa kung tigbasa ta sa Biblia. Di ba? And I don't want anyone to stay bata. Amen. Dili na to gusto igsuon nga magpabilin ta nga mga bata or puya nga mga masuso. So we even have the children teach the adults sometimes from the pulpit. They might spend 5 or 10 minutes giving us a message. Amen. No, so pwede gani nga tagaan nato higayon ang mga bata kasi sila atong pawalihon.
Bisag pulo ka minuto nga pagwali. Why? Because it's all part of equiping them to do the work of the ministry. They have to start somewhere. Correct. Why kaya wait naman till they get igsoon. to be an adult to begin to train them? Oh. 'Di ba? Nga kaya naman kinahanglan niya sugdan. 'Di ba? Ngano dili nato kinahanglan niya hulaton pa nga managko ni sila. Nagtuota nga kung dili nato ni sila tudluan, aya pa dagko na magpabilin ga na dire. Oh. 'Di ba? And we all need to learn how to win souls. No, kita pod kinahanglan ta tanan ta kinahanglan nga makat-on nga mokabig og kalag. So, Ixon, what is the purpose of an evangelist? Unsa may tumong igsoon sa usa ka ebanghelista? See, so everyone says, oh, they're the ones who win souls. Not me, because I'm not called to be an evangelist. But is that what the Bible teaches us? No, so daghan ang moingon nga ang ebanghelista lang ang magkabig og kalag. Ako dili man ko ebanghelista, so di ko magkabig og kalag. Pero mao ba na gitudlo sa Biblia? Does God care about lost souls, Ixon? Ang Ginoo ba igsoon adunay pagtagad sa mga kalag nga nangawala? Does He care? No, nabay pakialam ang Ginoo igsoon sa kalag. Okay, so the purpose of evangelists is not just to win souls, it's to train and equip the body of Christ, the saints, that's you, to also win souls. Amen. No, so ang tumong igsoon sa usa ka ebanghelista kay dili lang para nga magkabig og kalag. Apan trabaho sa mga ebanghelista nga dasigon ta, tusdikan ta sa og kalayo, pasilauban ta igsoon nga matakdan ta sa ilang kalayo, nga matudluan ta nga masangkapan ta nga kita pod mangabig og kalag. So, Ixon, all the mothers and all the fathers of the fivefold, their job is to reproduce more of themselves. Amen. No, so ang tanan nga inahan ug amahan, no nga gitawag sa Ginoo diha sa 5 kapilo, ang ilang kasing-kasing mao ang pagpadaghan. Sa ilang tawag. The pastors teach the church, everyone, to be pastoral. That just means I care about you, I love you, I want to help you. Amen. No, so ang pastor mao ang iyang trabaho nga mao ang pagtabang sa tanang katawhan sa Dios nga makabaton og kasing-kasing nga mahimong pastoral. Nagpasabot nga ako nahigugman ninyo na ako'y pagtagad sa inyo ako'y pakialam sa inyo kamo po dapat sa ubang mga tawo. The apostolic fathers and mothers, the apostles, they raise up more apostolic children. Amen. So ang sa apostoliko nga amahan o inahan kay mo ang ilang tumong mao pod ang pagpadako og mga apostolikong mga anak. The prophet does not just prophesy, the prophet teaches the whole church how to hear the voice of God for themselves. Amen. Ang usa ka propeta pod wala lang siya gitawag sa Ginoo nga sigig tagna or magsigig propesiya. Apan ang tawag sa usa ka propeta mao ang pagtudlo sa tibuok kalawas si Kristo sa tanan nga miyembro sa simbahan nga unsaon pagkadungog ug pagpaminaw sa tigog sa Ginoo. The teacher's anointing, the teacher's heart is the teacher wants you to fall in love with the Word of God. Amen. No, ang dihog pod ug ang tawag sa usa ka magtutudlo igsoon nga gusto nila nga tudluan ka nga mahimong mahigugmaon sa pulong sa Ginoo. And the Bible teaches that we can all preach the gospel, pray, win souls, cast out demons, heal the sick. Amen. It teaches we can all do it, Igsoon. Amen. Ug ang If we Biblia are willing to learn. ug ang Biblia nagtudlo pod sa tuwa igsoon nga kitang tanan pwede ta makatuon sa pagkabig og kalag, pagwali, pagbanaw sa patay, paghingilin sa mga demonyo, pagampo, no kana kung mahimutang masinugtanon nga magkat-on niining mga butanga. Okay, number 7. Ikapito. Number 7 na ta. I didn't follow my own rule, Pastor. I stayed on each subject. But that's okay. That's okay. Number 7. Kitang tanan, kinahanglan nga giniyahan sa Espiritu. Sa tanan natong buhaton. Kinahanglan natong itudlo ang tibuok nga pulong sa Dios. Kini nagpasabot, kakitang tanan, kinahanglan nga maluwas, masilyuhan, mapuno og mabautismo sa Espiritu Santo aron makakaton sa pagpaminaw sa iyang tingog ug hingpit nga magiyahan niya nga mapuno og makontrol niya. Roma 8:3-9, Efeso 1:13-14, Juan 14:16, Juan 15:7-10, Juan 20:21-22, Lucas 4:1-14, Lucas 24:49 ug mga buhat 1:8, 2 kapitulo versikulo 1 taman 13.
So I don't have time to go through all the scriptures. This is why I printed out your own copy so you can take it home and study for yourself and look up the scriptures for yourself to see if it's right or wrong. Amen. No, so wala man tayong igo nga oras god nga para tagsa-tagsaon ng mga bersikulo apan igsuon mo ning gitagaan kag kaugalingon nimong kopya kay aron nga inig uli nimo ikaw mismo magpakli sa imong Biblia para basahon ug tun-an kana nga mga bersikulo. Okay, so igsoon, we all must learn to be led by the Holy Spirit. No, so kitang tanan kinahanglan nga makatunta unsaon nga magiyahan sa balaang espiritu. We must teach the whole Word of God from Genesis to Revelation. Kinahanglan nato nga itudlo ang tibuok nga pulong sa Ginoo. Dapat gikan Henesis taman pinadayag itudlo nato ng tanan. This means that every one of us igsoon need to be saved, sealed in the Holy Spirit, filled and baptized in the Holy Spirit in order to learn to hear His voice and be fully led by So Him. nagpasabot na igsoon nga kitang tanan kinahanglan nga maluwas, masilyuhan, mapuno, mabautismo sa Espiritu Santo aron nga makatunta sa pagpaminaw sa iyang tingog ug hingpit nga magiyahan niya. So if we go to Romans chapter 8, So kung atuan nato ng Roma 8, the Apostle Paul, he was just lamenting in chapter 7 about his walk with God. He was lamenting over his poor walk with God. no, so kung imong basahon igsoon sa Roma 7, mabasa nimo diha ang mga pag-agulo, pagbangutan ni Apostol Pablo mahitungod sa iyang paglakaw, sa iyang pakirelasyon sa Ginoo. And Paul, he's a lot like many of us. No, so si Pablo, parehara po siya sa atua. He said in Romans chapter 7, verse 24 and 25, he said, "Oh, unhappy and pitiable and wretched man that I am." No, so sa Ah! ang tawag diya sa Roma 7:24, basi gani nakasulti na kag parehaan eh. No? Nga pagka alaot, pagka makaluluoy gayod nako nga pagkatawo. Who shall deliver me from the shackles of death? Kinsa may makahimo kanakong gawaston gikan niining tanikala sa kamatayon. You ever feel that way, Iksoon? Pabati nimo na usahay igsoon? Nuwiyan ako, kinsa may makatabang na ako ani akong sitwasyon karon? Namoy nga na nga pagbati I usahay? know I feel that way sometimes. No, so bisan si Daddy mabati po na niya usahay. Uh-oh. No? He ever say to you, you wake up in the morning, he says, "I don't want to go to church." And you tell him, "But you're the pastor, you have to go to church." That ever happened to you? Naitabo na ba na ninyo, Pastor, ha? Kasi Pastor, bumata ka, moingon sa buntag nga, hindi mo ko ganahan mo simba, oy. Then ikaw, moingon ka sa iya niya, ikaw may pastor, kina ka mo simba. No? May mga panahon niya nga na. I would be lying to you if I say every Sunday I wake up and I can't wait to come to church. Because sometimes I don't feel good. Correct. No, so mamakak si Daddy, kung moingon siya nga, kanang excited siya kada Domingo nga mo simba. Kaya lagi yung mga Domingo, nga, laing yun ang iyang paminaw. Marabag bumata siya nga, oh, may lamiin, simba ron, eh. So Paul was crying out to the Lord, "Oh, I'm so miserable. Who will deliver me? Thanks be to God through Jesus Christ." Amen. Thanks be to God. He's saying, "Thank you. Thank the Lord. He will be the one who will deliver me and heal me." Amen. No? So, nagaingon diri si Pablo ba nga, uy, luya po kayo na ko, ano yun, naunsa man akong kinabuhi nga pagkakristohanon, no? No? Pero ningon siya, sa 25, salamat sa Ginoo. Pinaagi ni Kristo kay siya may mutabang nako nga mahimo makalingkawas ko gikan ani. So in Hallelujah. Roma 8, verse 3, "For God has done what the law could not do, its power being weakened by the flesh." Listen, the entire nature of man without the Holy Spirit. No, Oh sa my tres, God. Tungod kay ang Dios nagbuhat sa kung unsay dili mahimo sa balaod. Ang gahom niini nga nahuyang tungod sa unod. Unsa ang unod? Mao ang kinatibuk-an nga kinaiya sa tawo nga wala ang balaang espiritu. I've been to hundreds of churches in different parts of the world. Let me tell you, not everyone who goes to church is truly born again. No, so daghan na kayo sa mga simbahan nga naadto sa tibuok kalibutan igsuon ug sultian kaniya dili tanan nga naa sa sulod sa simbahan kay luwas. Not or natawo everyone pag-usab. who goes to church who is even born again has been baptized in the Holy Ghost. Ug unya, kung natawo man gani pag-usab, dili tanan nga natawo pag-usab kay nabautismohan diha sa balaang espiritu.
It is true, every born-again Christian is sealed and they have the mark of the Holy Spirit. But the Bible teaches us there's more. Amen. No, tinuod igsoon nga ang tanan nga natawo pag-usab ka Kristohanon, kung di mo gidawat si Jesus, gipatikan ka, gisilyuhan ka sa balang espiritu, pero dili ra diha kutob, aduna pay dugang ni ana. So we must understand how important it is to be filled and baptized with the Holy Spirit. Amen. Munang kinahanglan nga importante kayo nga masabtan nato unsa ka importante nga kita dili lang masilyuhan apan mapuno og mabautismo diha sa balang espiritu. Okay, so look with me what this says. We Dilan. look at verse 4. Ang tawag diha sa 4, Roma 8:4. And it talks about not giving in to the dictates of the flesh, but being controlled by what? No, so nagisgot sa diha, nga Are you dili ta looking at dapat, phone? no, lang tawag imong Biblia, nga dili ta dapat dumalahan sa dikta sa atong unod or sa atong kinaiya nga makasasala, apan, kinsay dapat nga modumala nato ang balaang espiritu. Amen. See, we're not to follow the dictates of the flesh. We're to be led by the Holy Spirit, controlled by the Holy Spirit. Amen. No, so dapat dili ta mahimong dinumalahan sa dikta sa tuang unod nung kailibgon, sa tong karaang kinaiya. Apan, Okay. dapat giniyahan ta og dinumalahan sa balaang espiritu. So look at verse 5. Sa 5. For those who are according to the flesh and are controlled by its unholy desires set their minds on pursuing those things that gratify the flesh. But those who are according to the Spirit are controlled by the desires of the Spirit, set their minds and seek those things which gratify the Holy Spirit. Amen. No, so sa 5, tungod kay kadtong mga nagsunod sa dikta sa ilang karaang kinaiya o sa ilang unod ng kailibgon, nagtakda sa ilang mga paghunahuna o nagtinguha ni adtong mga butang nga makapahimuot sa ilang unod or sa ilang karaang kinaiya. Okay. Apan kadtong mga nagsunod sa Espiritu sa Dios kay gidumalahan sa tinguha sa Espiritu Santo, nagbutang usab sa ilang panghunahuna ug nagtinguha ni adtong mga butang nga makapahimuot sa Espiritu sa Dios. Okay, when? Read to me verse 6, 7, and 8. Read that to us, please. Ang pagunahuna kanunay sa mga butang atawanon musangkot sa kamatayon. Ang pagunahuna kanunay sa mga butang espirituhanon musangkot sa kinabuhi ug talinaw. Busa kaaway sa Dios ang tawo nga kanunay magunahuna sa mga butang atawanon. Kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios ug dili gyud siya makatuman niini. Amen. Ang tawo nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya dili gayud makapahimuot sa Dios. Wow, you are paspas kayo. Yes, please. Salamat. So, Ikson, do you see what happens to anyone who's not led by the Holy Spirit? Can you see it in the Word of God? No, so sumala sa Biblia igsoon, makita ba nimo unsay mahitabo sa usa ka tawo, sa usa ka Kristohanon nga dili ang balaang espiritu ang nagdumala niya. See, the mind of men without the Holy Spirit, it says it's death. Di ba? Kay kung wala ang balang espiritu sa ato, abot pasabot kung wala ta gidumalahan, wala ta napuno sa espiritu sa Dios, ang tinguha ani ug tinguha pud aning tibuok lawas nato kay kamatayon. But the Magtinguha mind sa of the mga Holy butang ni Spirit- kalibutana. Sorry. The mind of the Holy Spirit is life. No apan Abundant ang life. panghunahuna sa Espiritu Santo nga mo'y ihatag niya sa tong panghunahuna kinabuhi nga madagayaon. Okay, what did verse 8 say? Masay gingon sa 8. If you are not living the life of the flesh, or verse 8, excuse me. So then those who are living the life of the flesh, catering to appetites and impulses of their carnal nature, cannot please or satisfy God or be acceptable to Him. You No, so, cannot. nagpasabot ni siya igsoon nga kung nagkinabuhi ta sumala sa dikta sa tong unod nung kailibgon or sa tong karaang kinaiya or sa atong pagkatawhanon unya dili ang espiritu sa Dios ang nagdumala nato, dili ta makapahimuot o magdala og kalipay sa Ginoo. Wa ta gikahimutan sa Ginoo kung dili ang espiritu sa Dios ang nagdumala sa atoa. So, Exxon, can you see how important it is to pursue God with all your heart, mind, soul, and strength? No, so masabtan nakita ba nato igsoon kung unsa di ay ka importante ug unsa ka mahinungdanon? Nganong importante nga atong tinguhaon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing kalag una ug kusog.
Can you see it, Igsoon? Makita ba nimo igsoon? Hello, is anybody out Ayo. there? Napa may kastorya? Anybody listening? Nay naminaw? I have to make sure that I think you're all patay. No? Kinala niya siguro doon nga buhi pa mo. Hello, did you understand the mensahe, Iro? Ito ay iro. About you? Did you understand? Look, he's laying down. He's just like many Christians. Here, I don't want to hear this. Just rub my belly. No, so daghang mga Kristohanon pareha ni nga iro ba no? Ay di ko ganan makadungugan ng mensahe kanang ganahan ko kanang komportable ra nako. Tagaylay lang. I just go to church to eat pagkaon and feel good about myself. I don't want to hear these hard No, messages. ganahan ra ko nga moadtog simbahan kay naay paniud to pagkahuman. Hello? Di ko ganahan makadungog og mga sakit nga mensahe. So this is why we need to hear the hard message. We need to hear the whole truth of the Word of God. Amen. Not just the feel-good messages. Amen. No mo ni ang rason ngano nga kinahanglan nato nga makadungog dili lang ato mga mensahe nga lami paminawon, apil dapat to mga makahagit. Okay. One more. Can you Isa make pa. it? Can you make it? Walo. May kawalo. Kinahanglan natong palihukon ang kasundaluhan sa Dios nga moadto og mulakaw. Pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug paghimo og mga tinun-an. Ang tanan naghulat sa mga nawala nga moanha og moduol kanila o sa simbahan apan kita gisugo sa paglakaw. Mateo 28:19 hangtod sa 20. I'm re-emphasizing the importance of mobilizing the army of God, getting them all outside the four walls of the church to go and pursue the lost and dying people out there. No, so sa makausa igsoon, iyagid ning ginabalik-balik kung unsa ka importante ba nga kita nga mga naa sa simbahan, kita nga Kristohanon manglakaw ta. At tuon nato tong mga wala pa nakabig, katong mga kalag nga padulong sa impyerno, katong mga silingan ninyo nga kabalo mo kini akong silingan padungyo nig impyerno. At tuah sang yawi sa pulong sa Ginoo, dapat dili ta maghulat nga manimba na sila. No, kay di na manimba kung di na sila kabalo nganong dapat sila mosimba. Kita mo dapat magpahibalo nila sister na kinahanglan ka ni Jesus. We are all commanded to go make disciples, Igsoon. No? Kitang tanan, gisugo ta sa Ginoo nga maghimo og mga tinun-an. We must build people, not programs. Amen. No, kinahanglan nga magtukod ta sa mga katawhan sa Dios dili kay programa nga atong tukuron. The church is about building people, No, kaya ang simbahan, ang lawas si Kristo mahitungod ni siya sa pagtukod sa mga tawo. working together as pamilya to build people, equipping people. Amen. No nga magtinabangay ta isip nga pamilya sa pagsangkap ug pagtabang sa usag-usa nga manubo ta. We are to be spiritual, loving family. Amen. No, dapat Don't usa ta forget ka the loving pamilya, part. usa ta ka pamilya nga espirituhanong nagigugmay sa usag-usa. We're not just a spiritual family, we're a loving spiritual family. Amen. Dili lang ta espirituhanong pamilya apan pamilya nga nagigugmay sa usag-usa. And because we love each other, we worship the Spirit of God. We worship God in spirit and in truth. Amen. And we're honest Amen. about the whole Word of God. Amen. Ug tungod kay nagkahigugmay man ta sa usag-usa, nahigugma man ta sa atong isig ka Kristohanon, matinud-anon ta sa pagtudlo sa tibuok pulong sa Ginoo, dili lang nato piliun sa ato itudlo. And Amen. Ixon, we must bear good fruit. Amen. No, dapat tang mamunga og maayong mga bunga. Okay. John chapter 15. Let's look at that together. Sige, lantaw na to Igsoon 1:15. Verse 2. Sugod sa 2. Any branch in me does not bear fruit. What happened to the branch who don't bear fruit? No, unsay mahitabo sa sanga nga dili mamunga? Lord, throw the fire. Huh? Verse 4, dwell in me, and I will dwell in you. Sa 4, puyo ka nako ug ako magapuyo usab kanimo. If you pursue me, I will pursue you. Kung imo kong tinguhaon pud kanako. No branch can bear fruit of itself without abiding in me, abiding in the vine. You can't bear fruit without Him. Walay sanga nga makapamunga kung dili magpabilin sa punuan.
I am the vine, you are the branches. Verse 5, whoever lives in me and I in him bears much abundant fruit. Sa 5, ako ang punuan, kamo ang mga sanga, si bisan kinsa nga magpuyo, ug magkinabuhi nga ri kanako, ako diha kaniya, magapamunga og daghang mga bunga. Verse 6, Sa 6, if a person does not dwell in me, what happened? kung ang tao dili magpuyo kaniya, unsa mahitabo? Thrown out, No, ilabay. gathered up, put in the fire to be burned. No, pagatigumon, ug itambog ngadto sa kalayo para isugnon. Every Christian has to bear fruit. Nasabot pasabot, kung Kristohanon ka, dapat na ibunga. How can you bear fruit if you don't know the Word of God? You don't read. Noong saan man nato pagpamunga kung dili ta mo basa sa pulong sa Ginoo. Verse 8, when you bear much fruit, my Father is honored and glorified, and you prove you're true followers of mine. Kay sa diha nga ikaw magapamunga og daghang bunga, Prove it. ang akong amahan pagasimbahon og mahimaya, ug kana nagpamatuod nga ikaw akong tinuod nga sumusunod. So the proof of being a true follower, disciple of Christ, is to bear fruit. No, so ang pagpamatuod nga kita tinuod nga tinun-an kay naatay bunga. Di ba? Tinuod? You see how important this is, So Iksoon. makita ba nimo igsoon kung unsa ni siya ka importante? What do you think, Iksoon? Sa imong hunahuna unsa man? Shall we continue to ignore the Word of God? Shall we continue not to read our Bibles? Dapat ba igsoon yung magpadayon ta nga atong pasagdaan, dili nato pansinon ang Ginoo, dili na nga baliwalaon lang nato ang Ginoo, then dili ta magbasa sa atong Biblia. Okay ra ba na? Shall we continue to be babies in the church? Okay ra ba igsoon yung magpadayon ta nga mga masuso sa sulod sa simbahan, magpabilin ta nga puya, mga bata? We all have a choice, Iksoon. Naa nato ang pagpili igsoon. It's your choice. No one will force you to do No, anything. naa nimo igsoon ang pagpili. Walay mo pugos sa imuang. But we're presenting you with hard truth this morning. Apan, amo ang gipresentar sa inyo ang mga gahi nga mga kamaturan. The question always comes down to, do we really love God or do we not love God? No, ang nilugdangan ani nga pangutana igsoon, ang pangutana ba kung higugma ba gyud ta sa Ginoo or wala gyud ta nahigugma sa Ginoo? So it's 11:30, Alas 11:30 na. and I'm gonna turn the meeting back over to Pastor, but I wanted to pray for a couple of you, if it's all right with you. No, so among ibalik ang pastor Want to ang pray for your panimbahon. asawa. Apan sa dili pa namo ibalik ni pastor kay gusto mi magampo sa pipila kaninyo.